Kadalasan, iniisip ng mga tao na ang tarot card ay isa lamang laro. Nagkakamali kayo dyan. Ang tarot card ay isang uri ng divination o paraan para makatanggap ng mga mensahe galing sa sansinukob para gabayan tayo sa ating mga buhay. Hindi ito sa demonyo. Sa katunayan, ginagamit nga ito ng iba't ibang kultura, maging ng mga hari at reyna o kaya ng mga namumuno noon pang unang panahon. Dahil nga dito lumalabas ang mga kasagutan sa maraming katanungan at sinasabayan pa nga nito ang astrolohiya na isang uri ng agham noon pang unang panahon. Ang lagi kong ginagamit ay ang Rider-Waite cards. Kaya lang, depende sa okasyon o kaya sa panahon, dinadagdagan ko to. Kagaya ng Osho Zen cards o yung tinatawag natin Truth cards at saka yung Witching Hour cards o kaya Dark Moon cards. O kaya naman yung iba't iba pang uri ng mga baraha o tarheta. Huwag kayong magpapalinlang doon sa napanood ninyo sa pelikula na katatakutan. Yun ay gawa-gawa lamang ng lagi nating sinasabing mga baklitang scriptwriters. Guni-guni lang yun para manakot, para pagkakitaan ang takot ng mga manonood. Dito sa seryeng ito ng mga horoscope, kada taon ay katotohanan lamang ang ating ipapahayag para malaman ang bawat zodiac sign mula Aries hanggang Pisces, 12 silang lahat, ay magagabayan sa buhay. Kaya't hantayin nyo lamang at mapakikinggan nyo niya ang October 2023 horoscope.
Sa totoo lang, iba't iba ang uri ng pagbabasa ng tarot cards. Yung iba gumagamit ng 13 card spread, yung iba naman 7 card spread. Samantalang ako ay 4. Subalit, para sa mga monthly horoscopes, depende. Minsan gumagamit tayo ng 3 uri ng baraha mula sa iba't ibang tarheta. Sa pagbabasa, hindi sapat yung mag-google ka lamang. Para sa mga interesado, hindi makatutulong ang mga Google. Alam nyo, intuitive reading ang dapat. Kung ano ang iyong kita sa iyong kamalayan, yun ang masusunod. Kung ano yung namamalik mata mo o yung mga nakikita mong pangitain, yan ang dapat ilahad mo. At hindi dahil Aries kayo, halimbawa, lahat ng Aries ay ganun. Nagbabago-bago pa rin. Kaya nga meron tayong tinatawag na mga birth charts. At ito ay sinasangguni natin para mas malaman ang malalim na gabay para sa atin. Kaya huwag kayo magpapaniwala doon sa mga palabas na bubunot lang ng tarot cards tapos sasabihin na kaagad, ito ang iyong sasapitin o ito yung mangyayari sa'yo. Kalokohan yon. Hindi ganon ang tarot cards. Sinasalaula ang sagradong pamamaraan ng pagkuha ng mga mensahe galing sa sansinukob. Hindi sapat na magbabasa ka lamang ng 1, 2, o ilang tao at sasabihin mong kaya mo na magbasa. Hindi ganon. Alam nyo, may training kami nito. Kami mga spirit questors. At sa totoo lang, muli, libo-libo na ang mga nabasahan ko ng tarot cards. Ito ay tinatawag na isang skill. Kailangan masanay ka, mahasa ka. Kaya kapag nagsisimula pa lamang, okay lang, ituloy nyo yan. Subalit, kailangan matuto ka mag-filter ng mga tama, ng mga mali, at huwag mong tatakutin ang coherent o yung taong binabasahan mo. Ikaw ay ang reader. Kinakailangan tulungan mo siya, gabayan mo, at hindi yung bang tatakutin mo. Maling-mali yun. Alam niyo ba na bumaba ang pagtingin sa mga tarot card readers mula ng mayroong mga nagsulat o kaya nagkalat na ang pagbabasa raw ay sa demonyo. Hindi po totoo yon. Walang pinagkaiba ang tarot card reading sa mga novenas ng mga Katoliko o kaya sa mga iba't ibang uri ng panalangin ng iba't ibang relihiyon. Kinakailangan igalang din ito
dahil ito ay gabay na ibinigay sa atin para tulungan tayo sa ating mga pamumuhay. Magandang araw ulit sa inyong lahat, mga kabunganga Nixters. Nandito na naman tayo sa isang pagpapatuloy ng ating zodiac signs kada buwan. At ngayon ay Oktubre. So tingnan natin kung ano ang inyong horoscope sa buwan ng Oktubre ngayong 2023. Kung kayo ay bago pa lamang sa channel na ito, mag-subscribe na, panoorin, i-share, i-like, at mag-comment din kayo sa mga vlogs ng Nixtradamus channel. At i-click nyo na rin ang bell para lagi kayong updated at may notifications. Ngayon, simulan na natin. Para sa mga Aries, ikaw ay tila napipigilan na gawin kung anong iyong gusto at nagiging tagapagmasid ka na lamang dahil maraming humahadlang sa iyo na makalabas, makapunta, magawa ang iyong gusto. Pero hindi ibig sabihin na lugi ka o talo ka. Ang ibig sabihin lang nito ay maghintay ka muna, pag-aralan mo maigi bago ka sumabak. At yan ay may kinalaman din doon sa haharapin mong mga mapanganib na gawain. Pero kahit paman, dahil nga perfection ang gusto mo, ang dala-dala ng number 4 ay nagsasabi na ikaw pa rin ang mananaig, ikaw pa rin ang masusunod sa iyong mga gagampanan.
At ang payo sa iyo ay ang back moon. Ang ibig sabihin nito na may number 3 ay magiging malikhain ka. At alam mo, kailangan tanggalin mo ang iyong nakasanayan na para umusad ka. Huwag ka nang kumapit sa nakaraan. Ngayon ay panahon na para tingnan mo ang mundo sa paningin ng mga bagong mata. Para naman sa mga Taurus, hindi mo inaasahan na marami ka palang kayang gawin. Yun nga lang, meron ka dapat na katuwang sa iyong mga pangarap para ito ay matupad. Yan ang dulot ng number 2. Alam mo, parating sa iyo ang pera. Hindi man malaki pero laging mayroon. Ang Pentacles, 8. Ibig sabihin na kahit na ikaw ay maliit lang ang nagagawa, still may papasok sa iyong kaperahan at meron kang pinaglalaanan. Maganda ang patutunguhan ng iyong pera. Sa ngayon, ang sinasabi ng number 9 ay makikipagkomunikasyon ka. Kinakailangan maglahad ka ng iyong saloobin. Ano ba talaga? Yan ang payo sa iyo ng snow moon. Alam mo, maliliwanagan ka lang kung masasabi mo ang lahat at tatanggapin mo rin ang sasabihin sa iyo. So kinakailangan bukas ang iyong kalooban sa kahit ano pa mang maririnig mo o malalaman mo. Para naman sa mga Gemini, nasa punto ka na naliliwanagan ka na sa mga nagaganap sa buhay mo. Kung dati-rati ay parang nagkakaroon ka lang ng pagnanasa, pagnanais, kumbaga parang sa tingin mo ilusyon lang, pero ngayon matatanggap mo na. Malalaman mo na hindi lahat ay maganda. Laging may nakasama rin o nakaakibat na mga hadlang o balakid. Pero kahit paman, meron kang Knight of Wands. Hawak-hawak mo. Nasa kamay mo ang mga pagbabago, ang mga pwede mong gawin. At may kinalaman din ito sa pagbabiyahe. So malamang meron kang pupuntahan o meron kang ibang lugar na makakatulong sa iyo sa iyong pag-unlad. At magdudulot ito ng kasiglahan at saka ng kayamanan. Numero 8, ang bigay sa iyo ng Crow Moon. Ibig sabihin na nakatakda na o nakalaan na ang magpapayabong sa iyong mga pinagsikapan. Para sa mga Cancer, magdiwang ka. Ngayon ay panahon para yung iyong tagumpay ay iyo namang pagkakasayahan. Ibig sabihin, maging masaya ka. Maaaring may pinagdaanan kang maraming kalungkutan, kahirapan, pero alam mo, hindi ka naman mag-isa eh. Tatlo kayo. Tatlo kayong dapat matuwa sa iyong tagumpay. Pero alam mo, sa likod ng tagumpay, lagi ka pa rin nag-iisip. May number 10. 10 of Swords. Sa numerology, number 1 yan. Hindi ito ang panahon para magsimula ka kung ano man yung gusto mong gawin dahil maraming kokontra. Lagi kang merong agam-agam na papalpak o magkakaroon ka ng problema. Isipin mo, kahit na anong gawain mo, kahit na anong kabutihan ang iyong iniisip, talagang meron at merong magsasabi ng hindi maganda tungkol sa iyo. Yan ang magbabagabag sa iyong kaisipan. Kailangan tanggapin mo yan. Kailangan tanggapin mo na hindi lahat ay sang-ayon sa kagustuhan mo. Talagang merong gustong manira. Bahagi yan ng buhay. Pag tinanggap mo yan, diyan mo lang malalaman na kaya mo palang tumayo sa iyong sariling paa. Kailangan may baguhin ka. Yan ang payo sa iyo ng malamig na buwan. Personal alchemy na may numero 39 na katumbas ang 12 o kaya numero 3. Ibig sabihin nito, kailangan malikhain ka sa sarili mo. Sarili mo ang babaguhin mo, hindi yung mga taong nakapaligid sa iyo. Kailangan ayusin mo ang buhay mo. Maaring hindi ka nila tatanggapin, subalit para sa iyo naman,
panatag pa rin ang iyong kalooban. Yan ang mas mahalaga. Para sa mga Leo, ang dulot ng number 9 ay ang sukdulan na o ang katapusan. Merong mga bagay-bagay na magpapalungkot sa iyo. Yan ay dahil hindi lahat ng gusto mo ay mapapasayo. Kailangan tanggapin mo yan. Huwag kang arogante. Huwag mong isipin na ikaw ang laging nasusunod. Sa buhay, laging may siklo. Merong mataas, may mababa. Ngayon ang panahon na magiging mababa ang pakiramdam mo. Lalo pat pag tiningnan mo ang numero 3. Ang mga mahal mo sa buhay, yan ang nagbibigay sa iyo ng sakit ng kalooban. Sakit ng kalooban hindi dahil sa sinasaktan ka nila, kung hindi dahil hindi mo maibigay ang gusto nila. Maraming limitasyon, kaya iniluluha mo na lang yan sa iyong sarili. Alam mo, kailangan tanggapin mo yan dahil may tinatawag tayong karma. Maaaring pinagbabayaran mo ang mga nakalipas mong buhay. Ang mahalaga ay yung hair moon na may dulot na number 14 o 5 sa numerology. Ang ibig sabihin ng hair moon ay kahit maraming problema, kaya mo pa ring dumami, kaya mo pa ring magparami. Kumbaga yung mga ideya mo ay hindi nauubos. Kailangan yung enerhiya mo ay nandyan palagi. Kahit na ba may mga peligrong pagdaraanan o problema, kayang-kaya mo siyang sagutin. Malalagpasan mo yan. Para naman sa mga Virgo, panahon nito para may bagong simulain at magkakasundo-sundo ang lahat sa iyong buhay. Kahit na yung mga magkakatunggali, makikita mo ang kanilang mga punto de vista at makakatulong yan sa iyo. Maayos mo rin ang lahat. Numero 8, lahat ng mga bagay ay pumapasok na sa kani-kanilang mga direksyon at kaya mo silang ayusin, tuparin dahil nga ikaw ang masusunod ngayon. Kailangan paghandaan mo. Ang back moon ang sinasabi sa iyo, numero 2. Ibig sabihin, sa bawat aktibidad mo, merong tutulong sa iyo. Hindi ka magiging mag-isa. Kailangan paghandaan mo yon dahil nga may tutulong na sa iyo. Hindi ka dapat matakot o mangamba. Kaya nga lahat ng iyong gustong gawin ay magagawa mo dahil nga hindi ka mag-isa at hindi ka iiwanan. Para sa Libra, ikaw ang lilikha ngayon. Kung ano ang iyong ikabubuti sa iyo manggagaling. Wala kang ibang maaasahan. Alam mo, maraming naging katunggali ka o naging problema. Pero pag binalikan mo ang mga alaala, makikita mo na kayang-kaya mong lagpasan lahat yan. May mga taong hindi magaganda ang impluwensya sa buhay mo. Pero keber lang kasi kaya mong lagpasan ang mga pasakit na idinulot nila sa iyo. At ang payo sa iyo ng mid-moon ay number 7, ang katumbas ng 16. Ang dami mong gustong gawin, pero maghinay-hinay ka lang. Dahil nga, gamitin mo tong panahon nito para pag-isipan kung ano ang ikabubuti mo lalo sa susunod na 3 buwan. Kumbaga, huwag kang kaagad-agad na maging masaya. Huwag ka rin mag-isip na para kalimutan lamang ang nakaraan ay kung ano-ano na ang iyong gagawin. Tandaan mo na makakaraos ka rin at gaganda ulit ang takbo ng iyong buhay. Para naman sa Scorpio, maraming pwedeng mangyari. Pero tandaan mo na hindi mo makakaya kung ikaw lang ang gagampan ng mga gagawain na yan. Kinakailangan na makita mo kung ano ang iyong hinaharap. Huwag kang tumutok agad-agad dahil may tutulong sa iyo at yun ang tututok sa lahat ng detalye. At number 2 ulit, ng swords ang lumalabas. Ang ibig sabihin nito, lagi ka dapat na handa na makipagsapalaran, handa na ipagtanggol ang iyong sarili dahil hindi magiging madali ang buwan na ito. Magkakaroon ng mga problema at lalo ka maapektuhan dahil nga emosyonal ka.
sa tingin mo ay para bang wala ng pag-asa o kaya pabagsak, pero hindi. Huwag mong iisipin yon. Ang iisipin mo ay kaya mo ang lahat. At sa katunayan, number 2 pa rin ang lumalabas dito sa sinasabi sa'yo ng witching hour oracle card, blood moon. Ibig sabihin, para makuha mo ang gusto mo sa buhay, meron kang dapat na palayain. Huwag ka nang kumapit kung ano man yon. Panahon na para ibigay mo yon o hayaan mo na yon para makuha mo ang gusto mo. Para sa Sagittarius, tila para kang bata magsisimulang muli. Alam mo, huwag kang matakot. Huwag ka rin masyadong ma-excite. Kaya mo. Yun nga lang kung sa akala mo ay matatalo ka o masasaktan ka, hindi. Dahil nga, napakalakas ng full card. Kayang-kaya mo yan. At nasa punto ka na may number 9, ibig sabihin, ngayon na ang sisimulan mo ang pag-iipon. May mga kaperahang darating, maliliit man yan, pero ipunin mo na kung gusto mong maging malaya ang iyong kinabukasan. At ang isa pa, number 9 ulit ang lumalabas dun sa witching hour card. Kailangan pasiyahin mo rin ang sarili mo, hindi ang ibang tao. Ang sabi ng mid-moon, kadalasan nakakalimutan mo ang sarili mo. Ngayon ang panahon na wag muna sila kung hindi ikaw muna ang tuunan mo ng pansin. Para sa Capricorn, magandang simulain na ito. Marami kang makukuha para sa iyong sarili. Yun nga lang, kung gusto mo ng perfection, dulot ng number 4, nagkakamali ka. Dahil laging merong pangamba na yung pangarap mo ay hindi matutuloy. Kaya nga, kung akala mo ikaw ay masayang masaya, hindi yan totoo. Dahil lagi kang may pangamba, may takot ka, naiiwanan ka. Kaya nga, nasa iyo pa rin yung tinatawag na Damocles sword. Kaya lang, hindi lang isa to, 3. At lagi kang natutulog na may tila pinaghahandaan. Alam mo, kagagawan mo rin yan Kaya merong ganyang nangyayari sa buhay mo. May mga taong nagmamalasakit sa iyo, pero hindi mo sila binigyan ng pansin dahil nga arogante ka. Dahil inisip mo lang ang sarili mo. Kaya ngayon, yan ang kapalit. Ikaw mismo ay natatakot sa iyong sarili na. At ang payo ng witching hour card sa iyo ay 17 o number 8. Sa organisasyon, marami kang desisyon na gagawin. At ito ay mga punto na magtatalo ang personal at ang iyong profesional na buhay. Ibig sabihin, pamilya o trabaho ang magtatalo. Kung hindi maganda ang iyong pipiliin, hindi rin maganda ang kalalabasan. Ano ba mahalaga sa iyo? Pamilya mo o trabaho mo? Para sa Aquarius, ito yung panahon na tatanggapin mo na ang kahit na anong dadating sa buhay mo. May malalim kang karunungan, kaya kaya mo. At gusto mo ngang maging malaya na. May parating din sa iyong kaperahan. Minsanan ito, hindi siya maliit, hindi rin siya malaki. Pero maganda ang magiging epekto nito sa iyo. Ilaan mo to doon sa mas pangmatagalan na biyaya na darating sa iyo. At may tutulong nga sa iyo. Yan ang dala ng number 38 na ang sa numerology ay 2. Dahil nga katumbas niyan ang 11. Cold moon ulit. Ang sinasabi dito, malalagpasan mo ang mga pagsubok. Kung meron man, maliliit lang yon. Huwag kang matakot. Dahil kung ikaw mismo iniisip mo na mahirap, hindi. Kasi ikaw lang ang nag-iisip noon. Pero sa totoo lang, kayang-kaya mo. Huwag kang matatakot. At higit sa lahat, para sa mga Pisces, isipin mo lang ang pang-araw-araw. Huwag masyadong malayo ang iyong iisipin. Number 2, ibig sabihin, may tutulong sa iyo, may gagabay naman sa iyo. Yun nga lang,
gabi-gabi nag-iisip ka pa rin ng mga problema. Hindi mo maiiwasan yan dahil maraming problema na dulot sa iyo ng number 9 ngayong buwan na ito. Yan ay dahil nga ikaw ang huli sa lahat ng zodiac signs. Mararamdaman mo lalo na yung epekto ng mga retrogrades. Ang kailangan mo ay payo galing sa mga taong mabuti ang kalooban at may pamilya. Huwag ka makikinig dun sa mga haliparot. Huwag ka makikinig kung kani-kanino. Isipin mo lang ang ikabubuti mo at ang pakikinggan mo ay yung mga taong mga may mabuting kalooban. Kaya yan, mga kabungangan Nixters, ang inyong October horoscope para sa taong 2023. Kung kayo ay bago pa lamang sa channel na ito na Nixtradamus, mag-subscribe na, watch, like, share, at i-click ang bell para sa notifications and updates. Hanggang sa muli, light, love, and life. Namaste.